morning, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may kasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Alas 5 na po ayon sa Philippine Standard Time. Pagmulat ng mata, huwag kalimutang magpasalamat sa Diyos for giving you another gift of life. Isama rin sa mga panalangin ang mabilis na pagbangon ng mga kababayan nating nasalanta ni Bagyong Yolanda. At pagkagising sa umaga, ugaliin na ang pagmonitor sa lagay ng ating panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghatid ng ulat panahon. Araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Saturday, November 23, 2013. Simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng updates mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mahigit 5,000 katao na ang nasawi habang mahigit 23,000 ang sugatan at mahigit 1,000 katao naman ang nawawala. Ito ay kaugnay pa rin ng pananalasa ni Bagyong Yolanda sa bansa. Ayon sa pinakauling tala ng NDRRMC, sa kabuuan mahigit 2 milyong pamilya na ang apektado ng pananalasa ng bagyo sa 57 syudad sa Regions 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 10, 11 at Caraga. Dama pa rin ang matinding epekto ni Bagyong Yolanda dahil sa mga sinira nitong istruktura at ari-arian. Umabot na sa mahigit 1 milyon ang nawasak na tahanan at sa kabuuan nagkakahalaga ng mahigit 22 billion pesos ang nasirang agrikultura at istruktura. Sa kasalukuyan, limitado pa rin ang operation sa Tacloban Airport at dagdag pa dyan hanggang ngayon ay nararanasan pa rin ang power outage sa Regions 4B, 5, 6, 7 at 8. Wala pa rin supply ng tubig ang Barbasa Antique at ganoon din ng mga ibang municipalities ng Capiz at Iloilo. Samantala sa Leyte naman ay sapat na pumanong supply ng tubig as of November 15. And sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang rescue at relief operation sa mga lugar na tinamaan ni Bagyong Yolanda, lalo pat nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang ating bansa. At sa puntong ito, mahalagang alamin po natin yung naging lagay ng ating panahon ngayong linggo. Narito nga po yung ating weekly weather recap. Lunes, November 18, nagsimula uling umiral ang weather system na tailon of a cold front. Ang cold front nga po ay ang boundary na naghihiwalay sa dalawang air masses. Ang malamig na hangin ay umaangat habang lumulumog po sa ilalim ang mas mainit na hangin. Ito po yung umiral na weather system hanggang sa araw po yan ng Huwebes. Pero just when we thought na monotonous ang weather natin for this week, binigla po tayo ng pagkakabuo ng isang low pressure area. Diyan po yan sa may Sulusi. Pero hindi rin naman po nagtagal at nalusaw din ito. Kaya nga lamang may panibago na namang LPA na nabuo sa may Surigao. Sa ngayon pinag-aaralan po ng Pag-asa kung magiging bagyo nga ba ang nasabing sama ng panahon. And sa punto po ito, puntahan po natin yung ating lagay ng panahon. Nabanggit po natin na may low pressure air, so mahalagang malaman kung ano nga bang magiging development sa nasabing sama ng panahon. At para bigyan tayo ng update, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din sa iyo, Harry, at magandang umaga din sa ating mga televiewers. Alright, Mr. Mendoza, kahapon nga po ay nag-dissipate na ang low pressure area o LPA na binantayan po natin sa Palawan. Pero ganoon pa man, isa na naman panibagong LPA ang nabuo sa may Surigao. Ano po bang sanhi ng pagkakabuo ng panibagong LPA? Nagkaroon tayo ng panibagong LPA dahil ito sa tinatawag nating wind convergence o dun sa pagsasalubong ng hangin. Dahil kapag ganito, ang dahilan ng pagkakaroon natin, isa sa dahilan ng pagkakaroon natin pagkabuo ng ating LPA ay yung pagsasalubong ng malamig at saka mainit na hangin, kung kaya't nagkakaroon tayo ng low pressure area. Alright, Mr. Mendoza, ano na po ba yung eksaktong lokasyon ngayon ng nasabing LPA? Huli nating namataan itong ating LPA sa layong 100 kilometro, silangan ng Surigao City o 9.8 north, 126.5 east.
Alright, Mr. Mendoza, ano po bang mga lugar ang makararanas ng maulan at masungit na panahon dulot ng LPA? At gaano nga po ba karaming mga pag-ulan ang ine-expect natin mula rito? Kaugnay niyan, may nakataas pa rin po ba tayong rainfall warning advisory sa ngayon? Sa ngayon, ang maapektuhan itong ating low pressure area ay itong area ng Kabisayaan dito sa Northern Mindanao, dito sa Zamboanga Peninsula at dito sa Caraga. Gayun na rin ang kasama natin ang Palawan. May tinaas na rainfall warning ang Visayas PRSD or yung regional office natin sa Visayas. Nagtaas sila ng rainfall warning dito sa Negros Oriental at Negros Occidental. Alright, para po sa mga kababayan po natin, dyan po yan sa Negros Provinces. Nakataas nga po dyan ngayon ang rainfall warning ng Pag-asa, kung kaya't bantayan po natin ang lagay ng ating panahon. At ayon nga po kay Mr. Mendoza, ang matatamaan lang pong lugar nitong low pressure area ay dyan po yan sa may Surigao area. So bantayan din po natin ang lagay ng ating panahon dyan. Mr. Mendoza, mataas po ba yung tsansa na maging bagyo itong nabanggit na LPA? Namimit po ba nito yung mga requirements for tropical cyclone formation? Sa ngayon, nakikita natin na ito ay magdi-dissipate din within 24 hours. Medyo mahina circulation ito, kaya maaari itong mawala within 24 hours. Alright, good news po yan mga kababayan. Ayon nga po kay Mr. Mendoza, inaasahan po natin na magdi-dissipate din o mawawala o malulusaw din itong LPA na ating binabantayan within 24 hours. Mr. Mendoza, ano po bang senaryo yung nakikita natin sa LPA? No? Nabanggit nyo nga po na magdi-dissipate po ito, pero anong oras po kaya natin inaasahan ang pagdi-dissipate ng nasabing bagyo? Inaasahan natin na ngayong maghapon, ito ay malulusaw rin. Kaya't subalit makakaranas pa rin nga. Sanabi ko na makakapaglaranas pa rin tayo ng mga moderate to occasionally heavy na mga pag-ulan dito sa bandang Kabisayaan, Palawan at dito sa northern part ng Mindanao. Alright, Mr. Mendoza, sa ibang usapan, umiiral naman po yung hanging amihan dito po sa atin sa Ilagang Luzon. Magdudulot pa rin po ba ito ng pagtataas ng gale warning at anong mga baybayin po bang makararanas ng rough to very rough conditions? Umiiral pa rin ang ating northeast monsoon at nakataas pa rin ang ating mga gale warning dito sa baybayin, dito sa seaboards ng northern Luzon, gayon din na rin dito sa eastern seaboard ng Central Luzon at Southern Luzon, gayon na rin sa eastern seaboard ng Kabisayaan. Alright, para po sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na baybayin, wag po muna tayong pumalaot dyan dahil magiging rough to very rough nga po ang lagay ng ating mga karagatan dyan. At bilang panguli na lang po, Mr. Mendoza, para magabayan po natin yung mga kababayan natin ngayong araw ng Sabado, yung mga mamamasyal o yung mga mag-weekend getaway. Ano po ba nga asaan nating lagay ng panahon ayon sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa? Okay, dahil nga sa umiiral na low pressure area, magkakaroon tayo ng mga moderate to occasionally heavy na mga pag-ulan dito sa northern Palawan, sa Zamboanga Peninsula, sa Caraga, at gayon na rin dito sa buong Kabisayaan. At magkakaroon naman tayo ng mga, pero asahan pa rin, maging alert pa rin tayo sa mga pagbaha dahil nga sa mga moderate to occasionally rain showers ang mararanasan natin sa mga lugar na yan. At dito naman sa Kamaynilaan, kasama na itong Mindoro, Romblon, Marinduque, Calabarzon at Aurora provinces, ay magkakaroon lamang tayo ng mga light to moderate na mga pag-ulan. Then yung natitirang bahagi ng Luzon area, magkakaroon tayo lang ng mga mahihinang pag-ulan. Alright, maraming salamat po Mr. Mendoza sa inyong ibinahaging impormasyon. Last few reminders po para sa ating mga kababayan na tatamaan nitong nabanggit na LPA. Okay, paalala dun sa mga tatamaan ng paapektuhan ng ating LPA, maging alerto sana tayo sa posibleng pagkakaroon ng mga landslides at saka flash floods. Alright, maraming salamat po Mr. Mendoza at mga kababayan. Atin nga pong nakapanayam si Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza na siya nagatid sa atin ng update hinggil sa asang lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Ngayon naman po silipin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise 6 AM, ang ating sunset 5:23 PM. Moonrise po natin 10:03 PM, moonset natin 10:11 AM. Illumination po yan na 83% at makikita nga po natin ang last quarter moon sa darating na November 26. Ang last quarter moon nga po ay ang lunar phase kung saan kalahating parte lamang ng buwan ang naiilawan and it rises around midnight and sets around noon.
Para sa tidal predictions along Manila Bay, natin sa atin ng NAMRE ang ating high tide 12:16 a.m. May taas po yan na 0.97 meter. Low tide po natin 8:42 a.m. May taas po yan na negative 0.11 meter. At mga kabayan, marami pa tayong dapat abangan ha, especially po dun sa mga lugar kung saan ginaganap ang mga relief and rescue operations. Mahalagang alamin ang aasang lagay ng panahon. Amin po nga ihahatid yan sa inyo sa pagbabalik ng Panahon TV.